Hi guys, isang magandang hapon po sa lahat, maayong hapon. Good afternoon to everyone at eto na, gagawa ako ng merienda. At ang gagawin kong merienda ay nilupak. I'm sure marami nakakakilala dito sa nilupak na kamuting kahoy, no? Kasi ito, madalas binibenta to kasama ng mga kung ano nung klase ng kakanin, gaya ng mga bibingka, mga sapin-sapin. So, doon madalas din nakakasama tong nilupak na kamuting kahoy. So, pagkatapos kong balatan, syempre huhugasan ko lang muna maigi. At ito nga pala guys, binili ko tong kamoting kahoy. 2 kilos yung binili ko. Bali, 100 pesos kasi 50 pesos per kilo. So guys, habang ginagawa ko to, parang nato-throwback ako nung panahong panahon nung araw. So, napaghalatang matanda na tayo, no? So, parang naalala ko yun nung araw kasi talagang hindi ko pa alam kung ano pang tawag dito noon. Pero ginagawa ko na to. Maliit pa lang ako, hindi pa ako nag-aaral sa school, no? Kasi nga, maraming tanim ng ganito yung nanay ko na kamoting kahoy, kamoting gapang. So, marami king tanim. So, every time na gusto namin ng merienda, so, bubunot lang yung nanay ko ng kamoting kahoy. So, yan minsan ginagawa talagang nilupak. Alam mo yung simple way na pagbata ka, ang ginagawa ko dito nun, minamash ko talaga. So, yung sa akin na kamoting kahoy na nakalagay sa isang mangkok, gagawin ko doon, minamash ko na. So, pagkatapos kong i-mash, lalagyan ko yun ng milk. And then, lalagyan ko ng milk, then lalagyan ko ng sugar. So, yun yung So, yun yung ginagawa ko nung maliit ako. Then, nung talagang nalaman ko na, nilupak pala yun. So, may ganun talaga palang recipe na nilupak. So, sabi ko nga sa inyo, kahit hindi ko pa alam nun yung tawag sa kanya, maliit pa lang ako, ginagawa ko na siya dito sa sa kasaba. Kasi gusto ko yung imamash mo yung kasaba and then lalagyan mo ng milk, lalagyan mo ng sugar. So, syempre, nung natutunan ko na, ayun pala yung nilupak. So, medyo nag-level up. So, yun na nga, lalagyan mo na siya ng butter para malinamnam, lalagyan mo ng condensed milk and then additional powdered milk, no? So, masarap. So, anyway guys, dahil kanina minano-mano kong minash, tsaka ako ngayon siya gagamitan ng food processor. Kasi guys, kaya hindi ko dinirekta, minash ko muna ng tinidor kasi para hindi naman mapuwersa tong food processor. So, mas madali niya nang maimamash ng husto. So, ganito lang mapapansin nyo guys, pag nilagay mo dito sa food processor, makikita mo naman, na siya, yung bubuo, yan. Ibig sabihin, na siya, nadurog na ng maigi. Ang ganda rin talaga nitong food processor, ang laki ng tulong dito sa kusina. Eto na, meron akong melted butter, and then condensed milk, at pagkatapos meron akong 2 pouch ng birch tree, parang sakto yata tawagin yun, no? So, dito na, ilalagay ko na dito yung melted butter. Isusunod ko na yung condensed milk. Bali, hindi ko inubos lahat. Nagtira lang ako ng konti dun sa lata kasi may gagawin ako dun mamaya. At pagkatapos, lalagyan ko ng cheese, no? Mag-grate lang tayo ng cheese. Etong cheese, depende na sa inyo yun guys, kung gaano karami yung gusto nyo ilagay, syempre. At pagkatapos, ilalagay ko na rin yung birch tree. It's everybody's milk. Not sponsored, pero talagang yan ang ginagamit namin na gatas dito sa bahay kasi masarap talaga yung birch tree. Napaka-creamy ng lasa, kaya gustong-gusto namin yan dito sa bahay. So anyway guys, kung magtataka kayo baka isipin nyo bakit hindi ko na lang nilagay yung pampalasa kanina habang nilalagay sa food processor. Hindi ko po nilagay talaga na kasi kaya nilagay ko sa isang bowl muna is para mag-combine muna lahat yung yung milk, yung condensed at saka yung butter. Kasi pag dito, pag halati ko yung lagay ng milk, condensed, and then butter, mag-iiba yung lasa. Kaya ginawa ko, nilagay ko muna sa isang bowl muna lahat. Nilagay ko muna lahat ng ingredients and then ibabalik ko lang dito ulit sa food processor para mahalo ng maigi. So, ito na yung aking pan. Nilagyan ko to ng nag-grease ako ng ng butter dito sa banana leaf para hindi dumikit. So, guys, ito yung pinaka-way ko, no? Pero sa inyo, depende na yan kung paanong paraan nyo gawin, no?
Basta kumbaga, kanya-kanya tayo pwedeng anong way na gawin. Kung ano yung nas convenient o nas convenient sa inyo, yun yung gawin nyo. Kasi ang ano lang naman ng nilupak is basta mamash ng maigi yung kasaba. Then, susunod mo na doon lahat yung ang ibang ingredients mo, yung sugar, kung may sugar ka man lalagay, or condensed, or milk powder, or vanilla, or butter, or whatsoever, no? So, depende na sa inyo yan kung paano nyo gawin, no? Basta lang ang nilupak talaga kasi ang ano niyan is kailangan mash. Kaya nga tinawag na nilupak eh. Yun yata yung ibig sabihin ng nilupak is dinurog, di ba? Minash. So yun, so depende na sa inyo yun kung ano yung mas gamay yung proseso. So ito guys, agad talaga pag dumaan sa food processor kesa sa ginamitan lang ng pork. Kasi pag pinadaan mo pa sa food processor, talagang smooth. Wala na yung buo-buo. Kasi pag yung sa pork lang, yung sa tinidor lang, may nakakalusot na may buo-buong konti, no? Pero pag sa food processor, wala nang makakalusot yan. Smooth talaga yung yung nilupak. So eto na, ipa-flatten na lang natin to ng para naman maganda naman sa sa paningin, no? Ipa-flatten natin ng maayos, no? Pagkatapos nito guys, kanina hindi ko nilahat, 'di ba, na nilagay dito sa pan. May itinira ako na konti. So eto 'yon, and then nilagyan ko ng yung natira kong condensed milk, inilagay ko dito para medyo mag-light itong nilupak, medyo mas malambot. Kasi ang gagawin ko dito guys, parang medyo magiging mas soft siya o mas malambot, no? Para madaling mailagay sa piping bag. Actually, ito naman kahit hindi na. Kaya lang kasi, alam nyo guys, yung nabibili kasi sa sa mga tindahan, I mean, sa binibilihan ng mga kakanin, yung, alam niyo yung design ng ng parang nilupak, yung may design pa siya na parang stick. So, gusto ko yun. Parang wala lang additional attraction, matawag doon. Yung parang, syempre, para mas mapil mo na ganun yung itsura kasi, yun yung itsura talaga ng mga nabibili sa sa palengke, yung nabibilihan mo ng mga sa kakanin. May ganun talagang itsura. Actually, dapat nga ganun lahat na mabubuo mo siya sa pan na ganun na ginamit mo is piping bag. Kaya lang, medyo matagal kasi guys ang proseso, no? Kung sa simula ipa-piping bag ko hanggang sa matapos. So, kaya ang ginawa ko, dito na lang sa pinakaibabaw yung piniping bag ko. Kumbaga parang dinaya na lang natin, no? So, sa ilalim, solid, pero dito sa ibabaw, ganito yung itsura. Kasi yung mga nabibili nga, ganito yung itsura. Kanina guys, wala pang idea yung kids ko ano yung ginagawa kong merienda. Pero nung nakita nila, na nilagyan ko na ng gantong design ba yan? Sabi nila, ay, nilupak pala yan. So, kasi alam nila to guys, bumibili sila nito madalas sa school, kada recess, favorite din nila to. So anyway, ito na, nilagyan ko, syempre, lalagyan natin ng cheese. Para talagang nilupak ang itsura, no? So syempre, yung sa cheese, depende na rin sa inyo guys, kung gaano karaming cheese yung ilalagay nyo. So, kayo na yung bahala doon. Ayan na, natapos ko na. Ito na yung itsura nung aking nilupak, no? Eto guys, dito ako medyo nahihirapan. Yung mag-cut, no? Mahina ako sa sa pagde-divide. Hindi pantay usually pag nagde-divide ako, hindi pantay, may malaki, may maliit. So syempre, ang nilupak kasi na nabebenta, no, is ang shape nun is rectangle talaga, no? Yun ang kadalasang shape ng nilupak, and then makikita mo yun guys nakabalot sa sa parchment paper. So kaya ngayon kids, alam nila yan no. So anyway, hinati ko to sa bali 8 piraso kasi nga dahil nga yung binibenta is rectangle. So ganun ko siya hinati. So pero guys, after kong mahati to sa 8 piraso, sabi nung kids, hatiin ko pa. So bali
dagdagan ko na hati, wag na lang mahaba kasi bibilangin nila yan kumbaga kung tagi-ilan kami. Ganun talaga, no? Kasi pati si Oli nakabilang dyan sa ginawa kong nilupak. So, syempre, tetestingin ko muna. Pero guys, mas maganda to kung i-chill mo muna sa rep para na sperm, mas madaling mahate, mas madaling makuha. No? Mas maganda yung itsura talaga pag pag na-chill na siya kahit sabihin mo mga 2 hours lang, no? So, ito guys, hindi pa namin napapalamig to. Pero syempre, sabi ng kids, kailangan matikman na kagad. So, yun na nga, nag-decide kami na hatiin pa namin sa 3. Syempre, para ma-divide daw talaga, no? Para wala magkadayaan. So, yung iba guys, nilagay ko sa rep. Kaya ito yung itsura pag na-chill talaga, mas maganda yung itsura na sperm, no? So anyway guys, that's it. I hope nag-enjoy kayo sa aking video for today. At maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you for watching and God bless everyone. Bye-bye!